Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Barko ng China pumasok sa karagatan malapit sa Lubang Island, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Isang 135 meter Chinese Coast Guard ship ang namataan mga 60 nautical miles kanluran ng Lubang Island noong linggo ng hapon. Ayon sa isang American maritime expert, nilinaw naman ng Department of National Defense na hindi pang hahamon sa digmaan ang pakikipag-alyansa at pagpapatibay ng depensa sa ating mga kakamping bansa. Matatandaan kasi na nilagdaan na ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan, kung saan maaari nang magpadala ng sundalo ang Japan sa Pilipinas at ganon din ang Pilipinas. We prepare for war by deterrence. That is the best way to prepare. It is by deterring any aggressive activity or intention of anyone to create trouble within our territory. So that is why we are embarking on ReHorizon 3, and we are actively entering into negotiations with like-minded nations to build up our capabilities to deter. And secondly, if you notice, the alliance-building efforts are precisely for deterrence. Because war is unthinkable, which we must really prepare for. Nagmatigas ang China na ilegal at walang bisa ang 2016 Arbitral Award na nagbasura sa malawakang claims nito sa pinag-aagawang karagatan, at pinagtibay ang sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone. Sa statement ng tagapagsalita para sa Chinese Embassy sa Maynila ngayong araw, tinawag ng embahada ang Arbitral Award bilang isang political circus na nagpupustura umano bilang isang legal na aksyon. Iginiit din ng embahada na hindi kinikilala at hindi kailanman tatanggapin ang naturang award. Sa halip, hinimok nito ang Pilipinas na egalang umano ang commitments nito, itigil ang pag-hype sa tinawag nitong illegal award at bumalik sa tamang landas ng bilateral negotiation para maayos ang gusot. 注意到美国、欧盟方面发表了声明，在此阐明以下立场：一，美国为一己之私，拒绝加入联合国海洋法公约，却以国际法教师爷的姿态对他国落实公约的情况品头论足、指手画脚，充分暴露其以双重标准、选择性适用国际法的虚伪嘴脸。二，美国、欧盟等罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，违反联合国宪章，曲解包括公约在内的国际法，其立场主张是完全站不住脚的。三，美国违背其在南海主权问题上不持立场的公开承诺，怂恿菲律宾提起南海仲裁案，并公然发表声明为仲裁站台背书，完全是政治操弄，旨在利用盟国搞乱南海、搅乱地区，实现其打压中国的险恶目的。我想强调的是，在中国和东盟国家共同努力下，当前南海局势保持总体稳定。中国将与东盟国家一道，继续致力于维护南海和平稳定，推动本地区繁荣发展。我们敦促以美国为首的域外国家，切实尊重地区国家维护本地区和平稳定的努力，停止采取不利于本地区和平稳定的言行，停止做南海和平稳定的麻烦制造者。 Samantala, kasabay naman ang pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo ng makasaysayang panalo ng Pilipinas sa arbitration case laban sa China, pinagtibay ng mga gobyerno ng ibang bansa sa pamamagitan ng kanilang ambassadors ang kanilang suporta sa iginawad na Arbitral Award sa Pilipinas bilang final at legally binding. Ito naman ang mensahe ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro, kasabay ng pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo ng makasaysayang panalo ng Pilipinas laban sa China sa 2016 arbitration case araw ng ika-12 ng Hulyo. Sa ika-8 anibersaryo po ng Arbitral Award, 2016 Arbitral Award, kung saan po nagwagi ang ating bansa laban po sa China
kung saan ipinagtibay ng Permanent Court of Arbitration ang ating mga karapatan, lalong-lalo na po sa ating exclusive economic zone, na ito po ay likas na yaman na para sa Pilipinas at para sa Pilipino lamang. Ito pong award po na ito ay isinasapuso po ng bawat miyembro ng ating kagawaran ng tanggulang pambansa. Lalong-lalo na po ang ating mga kawal na nasa LS57, BRP Sierra Madre. Sapagkat ang mga gawaing ito ay isinisigurado lang po na para sa Pilipino ang likas na yaman sa ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea. At gamitin ito para sa ating henerasyon at sa mga susunod na henerasyon upang mapayaman, maging matibay at matatag ang ating bansa. Kaya po hindi po ito biro-biro, hindi po ito salita lamang. Ginagawa po namin araw-araw, pinagsisikap po namin na mapangalagaan ng teritoryo at sovereign rights ng ating bansa upang makinabang ang Republika ng Pilipinas at hindi anumang ibang bansa sa likas na yaman na itinatag ng international law sa ilalim ng recognized na batas na kinikilala ng maraming bansa, hindi tulad po ng naratibo ng ibang mga bansa na sila lang po ang naniniwala. Kami po ay nananalig na nasa likuran niyo po kami sapagkat para sa ating mga kababayan po itong ating pinaglalaban at kung ano ang pinagwagi natin ngayong araw na to, kinikilala po natin at isinusulong po natin. Sana po pagtibayin pa po natin ang pagkakaisa ng Republika ng Pilipinas sa likod nitong arbitral award, sa likod ng international law, at sa likod na siguraduhin ang likas na yaman ng Pilipinas ay para sa Pilipino. Salamat po. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.